Kailangan na magpaturo kami sa inyo kung paano ginagawa yan. President Bongbong Marcos bumilib sa proyekto na ginawa ni Mayor Isko Moreno sa Maynila. Naiinggit nga ako, sinasabi ni Jorme, yung isang housing na ginawa na sa 3 months. Ilang unit yun? 200 plus units. Panaginip lang sa amin yun sa NHA at saka sa DSUD. Ano ba ang mga proyekto na ito? Simple lang naman mga kababayan. Ang San Lazaro Residentials, isang public housing. At ang Baseco Hospital. O diba? Para sa mahihirap na naman. Ako kasi hindi ako makapaniwala. Kasi matagal ko na rin pinag-pray ka. Kabunot ako. Naiyak ako. Ayun, tuwan-tuwa ko. Siyempre, para ako nasala pa. Dahil ngayon lang po kami, almost 42 years sa Maynila na wala kami tirahan na sarili. At nagpapasalamat kami kay Yorme dahil nga sa kanya lang kami nagkaroon ng bahay namin talaga. Pero ang pinakamainit na usapan ngayon, sinabi din ni President Marcos na kung gagawa ng istruktura sa buong bansa, si Mayor Isko ang gusto niyang gawing in charge. Ikaw na mag-in charge doon para mabilis ang pabahay natin. Boom! Drop mic! National level trust, national level recognition, national level responsibility. So ang tanong, ano kaya masasabi ni Mayor Isko dito? Panaginip lang sa amin yun. Sabi ng Pangulo, kayo na daw po ang mag-in-charge sa house. Hindi, joke lang niya yun. Ano lang yun, biro lang niya because I'm happy and honored that the national government, particularly the office of the President, inaugurated and saw what local government can do with regard to Manila in-city vertical housing program. Na ano kasi siya, nagulat, may swimming pool, may health center, 2-bedroom, and so on and so forth. So, I'm really happy that the President is inspired about the situation. At share ko na rin, ang sabi niya, dapat ganito pinagagawa natin. Medyo malaki. Word niya is livable space. That's the exact word of the President. So, kaya joke lang niya yun. Pero we'll be happy to share the idea when it is horizontal housing, which nakita niya sa Baseco, or vertical housing, which is yung mga nabanggit na kanina. Sir, magkano po yung total na inutang ng government sa TVP dito? And Nung araw, ang total namin na kulang-kulang lahat Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Baseco Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence, Manila Zoo, Manila Science, Magsaysay, Albert, Rosauro Almario Elementary School. Kulang-kulang 15 billion. Under the premise of the Mandanas ruling. Yung kasi ang in-access namin, yung future income na what you call windfall in mathematics or accounting, nadali namin yon sa kasagsagan ng pandemya. Mayor, kumusta po ang financial standing ngayon ng lungsod? Yung pagkukunin nyo, medyo tagilid. Yes, it cannot be denied. Katulad yung tanong niya, yung obligasyon namin sa bangko, medyo walang problema yon kasi nga, ang basis ng payment nun is the windfall from the Supreme Court ruling about Mandanas. Now, with regard to commercial obligation, ayun, dalin-dali ako doon. Kiligili, tama ako doon dahil negative 10.2 billion yun. A commercial obligation means ito yung kuryente, tubig, gamot, and so on and so forth. But, nandito si Vice Mayor Chi and the City Council. In our own little way, we brought back to life all those policies that we created, fiscal policies
that we created in 2019 and 22. Now, having said that, as of today, at least I can honestly say 31% of that negative 10.2 billion commercial obligation already been confronted by the city. Tapos, natutuwa naman ako kahapon, lumabas na yung data. At 55,000 plus business registered in Manila, we have about 2.4% mortality rate or retired, so-called retired business. But we have 12% growth on new businesses. So we have a net 10+% double-digit new business registered in the city of Manila. And very, very happy because of that zoning, that ease of doing business, the e-boss, things are, we put it back and mukhang nagugustuhan ng mga namumuhunan. And that produces about 13,000 jobs. These are specific, these are the data of the city now as we speak. So, may awa ang Diyos, cross finger, may raraos namin yung December 31 ng 2025. Pagkayari, manapatuloy kami mananalangin na liliwanag muli ang araw sa lungsod ng Maynila sa 2026. That's why we wanted to show the President because through the President's leadership, yung bagong mga memorandum ng PhilHealth galing sa kanyang administrasyon, na-access ngayon namin bilang lokal na pamahalaan at mas maganda ang access namin at mas malaki ang access namin sa PhilHealth bilang lokal na pamahalaan. As you all know, Manila, modesty aside, I think that's the only city in the Philippines, the biggest healthcare provider with 7 hospitals and 44 health centers. And through the leadership of President Bongbong Marcos, yung binago nila sa PhilHealth na tumaas ng 30%, on top of the 30%, naging 50%, napapakinabangan naming mga local government. And that we owe it to him. We give that credit to the President. Sir, you recently announced na hindi ka magpapaparol because that will cost Oo more nga, 14. May iba pa po ba kayong spending measures o pagtitipid na ginagawa? O yun naman, ano pa rin ako, yung walang toss gas, yung Christmas tree light namin kasi nasa bodega lang yun eh. Yung parol talagang, mas minabuti kasi while it is true na pagtagumpayan namin na mabigay on time, although kabadong-kabado na ako noon, yung Christmas bonus and cash gift ng mga regular na empleyado. And pinag-iipunan ko ngayon kasi in the past, nabibigay ko yung kahit mahirap ang pera, yung extra cash gifts sa COS at saka sa JO. Medyo malaking numero doon. Kaya hopefully, kung loloobin nawa ng Diyos at sa tulong ng mga taxpayers ng Manila, yun muna ang ipaprioritize ko. Sir, may ibang pagtitipid na ginagawa? Marami, ang dami talaga. Oo. Kaya nga puro kahit pintura, pinanghihingi ko. Yung mga ine-sprayan ng mga ralista, yung mga pinagpipintura ko doon, pinamamalimos ko yun sa Boysen, sa Davis, hanggat maaari. I'm just grateful that a lot of businesses, individuals are donating again in the city of Manila. Basta pumanatag kayo, magsisinop kami. Gagastos kami kapag kapakinabangan ng utaw. Pero kung ano lang, yung cutex lang, pedicure, hindi na muna. Okay pa naman eh. Una sa lahat, solid na trabaho to ni Yorme. 382 units, 20-story, may pool, may health lab, may outdoor area, para itong condo for the people. At hindi ito drawing, hindi pangako, nakatayo na. Kaya hindi nakakapagtakang sinabi ni President Marcos, pag nakita ng ibang LGU ito, gagayahin ito. Napakagandang modelo. Alam mo yung level ng papuri na hindi pang politika? Yung tipong galing sa respeto. Ganun yun. Ito pa. From zero hospital
to full LGU-operated hospital inside Baseco, isang lugar na dekada na ang kakulangan sa healthcare. Ngayon, may OPD, may PhilHealth enrollment ng 19,666 residents, may school bag distribution for 1,500 kids, may direct engagement ng Pangulo at ng Mayor. This is not ordinary. This is national-level transformation starting from one city. Kilalang-kilala nating si Yorme. Hindi nagyayabang, hindi nag-aangkin ng credit. Lagi niyang sinasabi, trabaho lang, walang drama. So kung tatanungin siya tungkol dito, malamang ganito ang magiging tono niya. Possible reaction ni Mayor Isko? Maraming salamat po Mr. President, pero hindi ako tumatanggap ng posisyon dahil sa papuri. Ang mahalaga, kung saan ako makakatulong, nandyan ako. Kung para sa mga Pilipino ito, gagawin natin. Pero kailangan ko ng malinaw na mandato, malinaw na suporta at iisang direksyon para mabilis ang trabaho. Basta po para sa taong bayan, game ako. Ganun siya magsalita. Praktikal, diretso, walang arte. Hindi ito bola. Hindi ito lip service. Bakit? Because Mayor Isko has proven track record sa mabilisang construction, zero tolerance sa overpricing at corruption, vertical housing expertise, hospital building expertise, clear MBN approach, and most importantly, execution speed. Alam ni PBBM na pag si Isko ang pinagawa mo, tapos agad. Kaya ang tanong ngayon, is this the beginning of something bigger? A national position? A blueprint for the whole country? O isang message lang na nagpapakita ng respeto at paghanga? Whichever it is, one thing is clear. Mayor Isko earned that praise. And President Marcos sees something that the whole country is starting to notice, na pang national level ang kakayahan ni Yorme. Anong tingin niyo mga kababayan? Bagay ba kay Isko ang national infrastructure role? Comment your thoughts below. Don't forget to like, share, and subscribe for more reaction breakdowns. Ako nga po si Kuya Jay ninyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.